ni Otniel si Aksa na humingi ng bukirin sa kanyang amang si Caleb. Kaya nagpunta si Aksa kay Caleb. Pagdating doon, tinanong naman siya agad nito kung ano ang kailangan niya. Bigyan mo po sana ako ng lugar na may tubig. Ang lupaing ibinigay mo sa akin ay walang mapagkukunan ng tubig, sabi ni Aksa. At ibinigay sa kanya ni Caleb ang mga balon sa gawing itaas at ibaba. Thank you, Lord. Brother Gig. Verse 16, ang angkan ni Hobab na isang sineyo ng ni Huda mula sa Jericho, ang lungsod sa timog ng Arad. Nanirahan silang kasama ng mga Amalekita. Ang lipi naman ni Simeon ay tinulungan ng lipi ni Huda sa pagsakop sa lungsod ng Sefat. Winasak nila ito ng husto at pinangalanang Horma. Nasakop din nila ang buong Gaza, Askelon at Ekron. Tinulungan ni Yahweh ang Huda, kaya't nasakop nila ang mga kaburulan. Ngunit hindi nila nasakop ang mga nasa kapatagan sapagkat ang mga taga roon ay may mga karwaheng bakal. At tulad ng sinabi ni Moises, ibinigay nga kay Caleb ang Hebron. Pinalayas niya roon ang 3 anak ni Anak. Ang mga Hebuseo namang naninirahan sa Jerusalem ay hindi pinaalis ng lipi ni Benjamin, kaya hanggang ngayon kasama nilang naninirahan doon ang mga ito. Verse 22, ang lungsod naman ng Bethel na dating Luz ay sinalakay ng mga lipi ni Jose at tinulungan din sila ni Yahweh. Nagpadala muna sila roon ng mga espiya. Sa daan ay may nasalubong silang isang tao mula sa lungsod. Sinabi nila rito, ituro mo sa amin ang pagpasok sa lungsod at gagantimpalaan ka namin. Itinuro naman nito sa kanila at pinatay nila ang mga taga roon maliban sa lalaking napagtanungan nila pati ang pamilya nito. Pagkatapos, ang lalaking iyon ay nagpunta sa lupain ng Hiteo at nagtayo ng isang lungsod na hanggang ngayon tinawag na Luz. Thank you, Lord. Verse 27, hindi pinaalis ng lipi ni Manases ang mga naninirahan sa mga lungsod ng Betsean, Taanak, Dor, Iblem, Megiddo, at sa mga nayong sakop ng mga ito. Kaya't nanatili roon ang mga Kananeo. Subalit nang maging mas makapangyarihan ang mga Israelita, hindi na nila lubusang pinaalis ang mga Kananeo, ngunit sa pilitan nilang pinagtrabaho ang mga ito bilang alipin. Verse 29, hindi rin pinaalis ng lipin ni Ephraim ang mga Kananeo sa lungsod ng Geser. Sila'y sama-samang naninirahan doon. Hindi pinaalis ng lipin ni Sibulon ang mga naninirahan sa mga lungsod ng Kitron at Nahalol. Sama-sama silang nanirahan doon. Subalit sa pilitan nilang pinagtatrabaho ang mga ito bilang mga alipin. Verse 31, hindi rin pinaalis ng lipin ni Asher ang mga taga-Luzon ng Ako, Sidon, Ahlab, Aksib, Hilba, Afek, at Rehob. Sama-sama silang nanirahan doon. Hindi rin pinaalis ng lipin ni Neftali ang mga taga Bet-Semes at Bet-Anat. Sila'y sama-samang nanirahan doon, ngunit inalipin nila ang mga taga roon. Verse 34, ang lipin naman ni Dan ay napaurong ng mga Amoreo papuntang bulubundukin. Hindi sila pinayagan ng mga Amoreo
na makapanirahan sa kapatagan. Sa halip ay tinaboy sila sa kaburulan. Hindi umalis sa Heres, Ayalon, at sa Albim ang mga Amoreyo. Ngunit dumating ang araw na nasakop sila ng mga lipi ni Jose at inalipin sila ng mga ito. 36, ang sakop ng mga Amoreyo ay mula sa Pasong Alakdan hanggang sa Petra. Purihin po ang Panginoon sa kanya po mga salita. Nanalangin po tayo. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri, maging sa hapong ito. Maraming salamat sa bawat mga talata po, Panginoon, na kailanman maging ang iyo po mga anak. Nakikita mo ang pagmamahal mo sa buhay po ng bawat isa at ang pangako mo patuloy pong nangyayari at nagaganap sa kanila pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa bawat mga talatang yan. Dalangin ko rin po sa bawat nagbasa sa hapong ito. Patuloy rin, Lord, na ang mga pangakong yan, ang patuloy na ikaw ang pumilos, patuloy na manguna sa buhay po ng bawat isa sa kanila, at maging sa bawat nakikinig ng iyo pong mga salita, patuloy mo pong pagpalain sapagkat ito ay kailangan ng bawat isa po sa amin. Salamat po, napakabuti mo sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sister Lilia. Naghahang po ang connection, Sister Lilia. Sister, pakituloy po. Sige po. Sino ba yung nakatoka po dyan sa ating pong Sister Grace. Sister Grace sa ating open prayer. Sister Grace. Sige po, tayo po ay magbasa sa aklat ng Awit 11 verse 4-7. But the Lord is in the holy temple. From the Lord still rules from heaven. He watches everyone closely, examining every person on earth. Verse 5. The Lord examines both the righteous and the wicked. He hates those who love violence. Verse 6. He will rain down blazing coals and burning sulfur on the wicked, hunting them with scorching winds. Verse 7. For the righteous Lord love justice, the virtuous will see his face. At the verse 7, si Yahweh ay matuwid at sa gawang mabuti nalulugod. Sa piling niya mabubuhay ang kanya'y sumusunod. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Kagandahan na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya kahit anong mga tagumpay natin, kahit anong mga naranasan natin, the Lord sees people sa mga sumusunod niya. Sa piling niya ay mabubuhay, sa kanya ay sumusunod. Kaya samahan po natin ang panalangin, ang mga experience natin sa Panginoon. Father, hallelujah. Father, Son, Holy Spirit, Panginoon, maraming salamat sa hapon na ito. We thank you, Lord, sa mga na-experience namin na mga mabubuti, Lord. And as we listening to our complaints and for understanding what we're trying to say, thank you so much, Lord, for your amazing grace. And Lord, tulungan mo kami, Lord God, na makabangon sa lahat ng mga suliranin, mga experience namin, Lord God, na kahit may mga bagyo at pag-unos na dumarating sa buhay, Lord God, help us these true times, O Lord God, na ma-realize namin, Lord God, na ikaw lang ang gumawa ng lahat ng bagay, ikaw ang sumusukat ng lahat ng bagay,
At ikaw rin, Lord, ang gumaganap ng lahat ng bagay. Kaya in the name of Jesus, ingatan mo po, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming pagsamba sa iyo, ang aming pagpupuri sa iyo, sa umpisa ng pag-aawitan, sa umpisa ng aming papuri, Panginoon. Dalangin namin ito, Panginoon, na kahit may unos, kahit may bagyo sa buhay, patuloy ang aming mga puso, umaapaw, at kami naghahanap, Panginoon, ng iyong alin. Kaya dalangin namin ng Diyos sa House of Refuge. Hanggang kaya po, Panginoon, ng aming mga puso. Kami po ay nananawagan, Lord God, na kaya mong pahintuin ang lahat ng mga unos at bagyo at minsan ng mga buhay habang kami sumusunod sa iyong kapamaraan. Maraming salamat, Panginoon, at purihin ka at nakilain ka sa hamon ito. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise God. Ayan. Pasensya na po mga kapatid. Minsan, nawawala-wala tayo. Pero praise the Lord. Tuloy pa rin ang ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. At ngayon po mga kapatid, ihanda natin ang ating mga palakpak, ang ating mga kamay, itaas natin sa ating taos-pusong pagpupuri at pagpasasalamat at pagsamba sa ating buhay na Panginoon. The Lord is our hiding place. He is our strong defense. And the God is so powerful that He will calm the storm. Amen. Hallelujah. Tawagin po natin ngayon ang ating mahal na ate, si Ate Beth Albelda, para sa ating praise and worship. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Totoo po yun, ang Diyos ay mabuti, kahit anuman po yung pinagdadaanan natin, anuman yung mga kalamidad na dumadating sa atin, hindi po nagbabago ang katapatan ng Diyos. Amen? Tayo po palagi ay manampalataya sa Kanya, ibigay natin yung ating pagtitiwala at papasaan yan, makikita natin kung paano kikilos ang Diyos sa ating mga buhay. And this afternoon, I just want to invite everyone to just worship the Lord, give thanks to His name, dahil siya po ay karapat-dapat na tumanggap ng ating mga pagpupurit pagsamba. Ang Diyos po ay tapat sa lahat ng kanyang mga pangako. Amen! Tayo pong lahat ay magsayawan, magpuri, itaas ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah!
Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya na ipinagkaloob mo sa amin, Lord, we can say that we can do all things, Lord, through you, Lord Jesus. Maraming salamat dahil kasama ka namin, dahil alam namin na kasama ka, kaya namin paglabanan ang lahat ng bagay. At kami ay higit pa sa mananagumpay dahil ikaw ay nagtagumpay na. Kaya nga, O Diyos, sa hapong ito ang dalangin namin ay patuloy na patatagin mo, Panginoon, ang aming mga pananampalataya. Palakasin mo, Panginoon, ang aming pagtitiwala sa iyo, O Diyos, dahil wala po kaming magagawa kung wala ka. Maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na patuloy na tapat, patuloy na hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na makita namin ang kagandahang loob mo, O Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya namin. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ.
you, Lord. Salamat, Panginoon. Sa iyo lamang kami magtitiwala, wala na pong iba. Dahil simula nung kami ay pinanganak hanggang sa last breath ng aming buhay, Lord, sinabi mo that you have put our destiny. Alam mo, Panginoon, kung ano yung magiging kami, O Diyos. Ang gagawin lang namin ay magtiwala at manampalataya sa iyong plano sa aming mga buhay. Kaya kahit anong bagyo, kahit anong kalamidad ang dumating, hindi po matitinag ang aming pagtitiwala sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Lord, maraming salamat. Dahil kahit hindi ka namin nakikita, nagtitiwala kami na ang lahat ng bagay ay kaya mong gawin. Nararamdaman ka namin sa aming mga buhay. Hayaan mo, Diyos, na ang pananampalatayang yan ay patuloy na lumakas sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kaming makilala ka pa namin ng lubusan at lumakas ang aming pananampalataya. For in that, God, alam namin na ang lahat ng bagay ay kaya naming pagtagumpayan. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat sa iyong kabutihan at kagandahang loob sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin sa hapong ito at pinapasalamatan dahil dakila ka at dahil ikaw ang Diyos na aming sinasamba. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Hallelujah. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God is good and God is great. Amen. 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 Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, Ate Beth. God is really good. God is really great. And we trust in the mercy and grace of God sa ating mga buhay. Hallelujah. He is worthy of all our praise. At ngayon po mga kapatid, ihanda natin ang ating mga communion elements. And we will ask Brother Yu Chang to lead us sa ating communion. Good afternoon, brothers and sisters. The Holy Communion is a sacred act commanded by Jesus Christ for his followers to remember. Recording stopped. Remembers his sacrifice on the cross. It involves partaking of bread and wine or grape juice, which symbolize the body and the blood of Jesus. Every time we partake, we declare our faith in Christ's death and the resurrection, and it unite we believers as one body in Christ. Let's read Luke chapter 22, verse 19 to 20, and NIV. And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to his disciples, saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." Let's eat the bread. Eat the bread. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is a new covenant in my blood, which is poured out for you. Let's drink the cup."
For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your body that was broken for us and your blood that was shed for our sins. As we take this bread and this cup, we remember your sacrifice with gratitude and faith. Cleanse our hearts and renew our spirits. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Thank you. Amen. Amen. Thank you, Brother Yu Chang. God is really good, and we thank Him and we worship Him for all the sacrifices that He has done for us on the cross. To God be all the glory. At ngayon po mga kapatid, tayo po ay kumain na sa mga pagkain na inihanda sa atin ng ating Panginoon. And let us be filled with the presence of the Lord. At ibigay ko na po ang time para sa salita ng ating Panginoon for this afternoon. Bigay po natin ang panahon kay Pastor Mario Albelda. Sige po, magandang hapon po sa atin lahat, mga kapatid. Pasensya na po, hindi ako makalabas sa screen this afternoon dahil may sakit po ako, no? Maybe due to over fatigue sa mga activities that we had for the last week. Kaya ho yung boses ko medyo maganda. Tsaka yung mukha ko medyo hindi magiging gwapo masyado kung mag-on cam ako. Pero nandito lang po ako. Kaya we had some kind of an emergency call kanina with Pastor Wilfred tsaka kay Ate Marites sa Open Heaven. Sabi ko, hindi ko kakayanin this time. So, pakitulungan niyo muna ako. Siguro napapansin niyo yung aking boses ngayon. So, kindly pray for me. No? Kasi yung ubo ko tuloy-tuloy, lalo na paggabi, hindi ako masyado makatulog. Kaya may sample. Kaya pag-pray niyo rin po na makamit ko ang kagalingan during the week. So, we'll have Pastor Wilfred po to share to us this afternoon para saluhin mo na tulungan niya muna ako sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. So, welcome po natin si Pastor Wilfred. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat at maraming pong salamat Pastor Mario sa pagtitiwala at maging sa pagtitiwala po ng Diyos na pag-share po ng salita po ng ating pong Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri sa hapong pong ito. Sa kabila ng napakasama po ng panahon, ang sitwasyon, Lord, patuloy po namin ito na ipinagkakatiwala sa iyo sapagkat ikaw po ang Diyos na siyang may kontrol sa langit at maging sa sangkatauhan po, Panginoon. Kaya ang lahat po ng ito ay pinagkakatiwala namin, maging ang koneksyon ng mga internet po, Panginoon, itong mga kuryente po, Panginoon, sa bawat bahagi ng gawain ito, Panginoon. Tulungan mo po kami at pangunahan na ito po ay mairaos, Lord, ng punong-puno ng kagalakan at kapayapaan sa buhay po ng bawat isa sa amin. Kaya salamat po sa iyo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang gawain ito. Ikaw po ang siyang manguna at higit sa lahat, Lord, ikaw ang matataas at maluluwalhati sa aming pong kalagitnaan. Salamat po sa iyo. Maraming pong salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon, ang Diyos ang magpapala sa buhay po ng bawat isa. Tayo po ay nasa 14, no? Sa 24 vital aspect of disciple of Jesus Christ. Ang bilis po ng panahon, naka-14 na po tayo. 10 na lang ang kulang para mawang po yan 24 vital aspect of disciple of Jesus Christ. Kaya ito po ay isang malaking biyaya at pagpapala sa buhay po ng bawat isa sa atin
Alam nyo, habang ito ay maigiti pinapangaral at napapakinggan ko diyan po sa buhay po ng ating pong pastor, no, parang hinuhubog, dinidisciple ka ng totohanan, no, ng ating pong Panginoong Jesucristo para dumating man ang araw, anumang sitwasyon at maging sa ating kapaligiran, hindi ka lalayo sapagkat ang salita po ng Diyos ay nasa puso mo. Kaya ganun po kahalaga. Hallelujah. Ang topic po natin ngayon ay walang iba kundi hallelujah. Yan po. Faith. Yan pong pananampalataya. Ito pong pananampalataya ay napaka-importante sa buhay ng bawat mga Kristiyano, sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang pananampalataya ho, makita po natin dyan sa screen, faith is the foundation of Christian life. Hallelujah! Yung pong pananampalataya, ang pundasyon ng ating pong buhay bilang isang Kristiyano po mga kapatid. Kaya ganun ho kahalaga yung ating pananampalataya, yung pundasyon ng yung pagkakakilala mo sa ating pong Panginoong Jesucristo sa buhay po ng bawat isa sa atin, napakahalaga na nakapokus ka doon po, hallelujah, sa yung pinangahawakan. Grabe ho, sapagkat ang Diyos ang siyang magpapala sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sa lahat po ng ating pong mga ginagawa, yan po, everything we do, or prayer, or worship, or obedience, or depend on faith. Hallelujah! Lahat ng ating pong ginagawa natin sa ating panalangin, kailangan mo, hallelujah, yan pong pananampalataya. Ang ating pagsamba sa Diyos, yan kailangan din po natin yung pananampalataya. Ang ating pong pagsunod ay nakasalalay sa ating pong pananampalataya at lubos na pagtitiwala sa ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? Ganun ho ka-importante sa harapan po ng ating pong Panginoon. Kaya, doon pa po sa isa, Pastor. Yan. Ano po ang sabi diyan? Without faith, our relationship with God cannot stand. Kung walang pananampalataya, ang ating relasyon sa Diyos ay hindi ka makakapanatili. Yan po yung katotohanan. Kung wala kang pananampalataya, hindi ka makatatagal sa labanan dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya napaka-importante po niyan. Hallelujah, yung sabi nga dyan, kung walang pananampalataya ang ating relasyon sa Diyos, hindi ka makakapanatili. Sapagkat ang sabi po dyan sa isa pa, faith is not just believing that God exists, it is trusting in Him completely. His character, His promises, His power. Hallelujah! Kaya't ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala na mayroong pong Diyos. Naunawaan po ba natin? Ulitin ko ho. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala na mayroong pong Diyos. Ito ho ay lubos na pagtitiwala sa kanyang pagkatao, pagka-Diyos, ang kanyang mga pangako. No? Ito po, kailangan mo itong paniwalaan, kailangan mo itong sampalatayanan, itong kanyang mga pangako, at yung kanyang kapangyarihan na ito po ay mangyayari, magaganap sa buhay ng mayroon pong mga pagtitiwala, hallelujah, sa ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? Ganun ho ka-importante yung pananampalataya sa harapan po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya po ang sabi sa kanya pong mga talata, diyan po sa aklat ng Marcos 11 verse 22. Hallelujah, ang sabi po niya diyan, and Jesus answered them. Yan po, have faith in God.
Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Grabe ho, no, yung isinasaksak sa ating pong mga puso, sa ating isipan. Sabi niya, manalig kayo sa Diyos. Manalig tayo sa ating pong Panginoong Hesukristo na siyang makagagawa ng kamangha-mangha at mga himala na pwede po tayong gamitin nang dahil sa ating pong pananampalataya, pwede kang gamitin ng Diyos sa mga kamangha-mangha at dumaloy sa pananampalataya na meron ka sa puso po ng bawat isa po sa atin. Ganun ho yan ka-importante. Ang sabi pa po dyan, why do we need to have faith in God? Hallelujah. Bakit kailangan nating magtiwala sa Diyos? Minsan ba natanong na po natin sa buhay po ng bawat isa sa atin, hallelujah, no, minsan, bakit nga ba kailangan nating magtiwala sa Diyos? Ano bang magagawa ng pananampalataya natin sa Diyos kung tayo ay magtitiwala? Hallelujah. Dito, makikita po natin dyan sa mga susunod na yan. Number 1, kung bakit kailangan nating magtiwala sa Diyos. Yan po. Hallelujah. It is impossible to please God without faith. Yan po ang sabi sa aklat ng Hebrews 11 verse 6. Imposibleng kalugdan ng Diyos ang wala pong pananampalataya. Kaya sabi po sa aklat ng Hebrews 11 verse 6, hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Malinaw po yan. Sapagkat ang sino man na lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Hallelujah! Grabe ho, no, yung salita po ng ating pong Panginoon. Ito po yung ating paniniwalaan. Ito po yung ilalagay po natin sa ating pong isipan na hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Yan po ang isang katotohanan. Sapagkat ang sabi po niya, yan po, ang sabi po dyan, faith is what connects us to God's heart. Pananampalataya, ito po yung nag-uugnay sa atin sa puso ng Diyos. Kaya napaka-importante, napakahalaga, no? Yung ating pananampalataya sapagkat yan po pala ang nag-uugnay sa atin sa puso ng Diyos para mapasaya natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Yan po, isa pa. God is not impressed by our wealth, talent, or achievement, but by our trust in Him. Hallelujah! Nakuha ng bunganga ko dito. Ang Diyos ay hindi humahanga, mga kapatid, sa ating mga talento, kahit ikaw napakagaling, no, tagumpay, sa kayamanan, hallelujah, kundi, alam niyo po, napapasaya mo ang Diyos, walang iba kundi sa ating pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Kaya sabi nga dyan, but by our trust in Him. Hallelujah. Yung pong pagtitiwala, no? Hindi dahil ikaw ay magaling, hindi ikaw ay guwapo pa ka, o ano ka pa, anong itsura mo, o mayaman ka man, kundi mapapasaya mo si Lord, walang iba, kundi yung pagtitiwala po natin sa Kanya. Hallelujah. Yung pa pong isa. Pagtsaga natin English nito. Yan po sabi dyan, no? From the beginning, faith
has always been the basis of God approval. Yan, makikita po natin yan. Si Abel, si Enoch, si Noah, si Abraham, Sarah, all pleased God through faith. Alam niyo, mula sa simula, ang pananampalataya ay palaging batayan ng pag-asang pagsang-ayon ng Diyos maging sa buhay po ni Abel. Alam niyo, hindi ho magagawa ni Abel na makapaghandog ng pinakamabuti na makapagpapasaya sa Diyos kung wala yung kanyang pananampalataya sa Diyos. No? Kaya ang Diyos ho, dalawa ho silang magkapatid na naghandog, pero ang kinalugdan ho ng Diyos walang iba si Abel. Kasi kinuha ho niya yung pinakamainam at pinakamaganda na alam niya na makapagbibigay kaluwalhatian at kaluguran, yung inihandog po, yung walang kapintasan, sapagkat yun, hallelujah, ang makapagbibigay kaluwalhatian sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Si Enoch ho, nabuhay ng napakahabang panahon, nabuhay ng ang pagkakating mga 365 years, pero sa kanyang paglalakbay ng kanyang pananampalataya, mga kapatid, ang Diyos ho, kasamang niyang lumalakad ang ating pong Panginoon. Kaya kinalugdan ho siya. Kaya nga ang buhay ni Enoch, hindi ho nakaranas ng kamatayan, binuhat ho yan, binitbit yan papunta sa kalangitan. Dahil sa kanyang pananampalataya at lubos na pagtitiwala sa Panginoon. Si Noah, no? Ganun din ho yung kanyang pananampalataya. Nandun yung lugar na inutusan siya ng Panginoon na gumawa ng arko. Nasa gitna siya ng kahuyan, napakalayo ng karagatan, milya-milya at walang pumapatak na ulan kundi hamog pa lang. Pero inutusan siya dahil gugunawin po ng Diyos ang sanlibutan. Pero alam niyo, pinaniwalaan niya kasi nandun yung kanyang pananampalataya, yung pag-uutos doon sa sinabi ng Diyos, pinaniwalaan po niya at yun po ay nangyari. Alam niyo si Enoch, yan ho yung taong hindi makalimutan sa isipan ng Diyos. Ibang klase ho. Kapag ikaw pala, hindi mawala sa isipan ng Diyos, merong gagawin ang Diyos sa buhay mo. Ganon din sa buhay natin sa ating kapanahunan, yung ating pananampalataya. Maging kay Abraham, hallelujah, tinesting din po yan kung paano yun sa kanyang pananampalataya, hilingi yung kanyang anak upang ihandog, ibinigay rin po yan. Ganon din po kay Sarah, hallelujah, sa kanyang pananampalataya, maging sa kanya ng edad na hindi magkaroon ng anak. Yan po ay sa pamamagitan ng pananampalataya, nabigyan nila ng kaluwalhatian at kaluguran ang ating pong Panginoong Jesucristo. Ganun po kabuti ang Diyos sa buhay po ng bawat isa na mayroon pong pananampalataya sa Panginoon. Number 2. Ang sabi po dyan sa number 2, it gives us strength to overcome the world. Ang sabi po dyan, no? Hallelujah, nagbibigay ito sa atin ng lakas upang madaig natin, no? Ang mundo, mapagtagumpayan po natin. Hallelujah, dito sa ibabaw ng sanlibutan habang tayo narito. Ang sabi po dyan sa sa 1 John 5 verse 4, sapagkat napagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Hallelujah. Nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Grabe yun, no? Kapag meron ka palang pananampalataya dyan sa puso mo, yung pagtitiwala mo sa ating pong Panginoong Jesucristo, hallelujah, mapagtatanggumpayan kahit anong sitwasyon dito sa ibabaw ng sanlibutan.
ang buhay, hallelujah, makita po natin dyan. Life is full of uncertainties, sickness, trial, and disappointment. But faith keeps us steady. Ang buhay po ng kawalang katiyakan, ng pagsubok at kabiguan. Ngunit ang pananampalataya, ito po ang magpapanatili sa atin at maging matatag. Hallelujah! Ang ating mga buhay dito po sa ibabaw po ng sanlibutan. Diba? Kahit napakaraming nangyayari dito po sa ating sanlibutan, lalo sa buhay po ng bawat isa atin sa araw-araw na napakaraming karanasan. Pero yung pananampalataya, yun ang huwag mong aalisin sa puso at isipan ng bawat isa sa atin sapagkat yan ang magpapanatili sa atin at magbibigay ng katatagan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Ayan pa po. Faith allow us to see beyond what our eyes can see. Hallelujah! Pinapahintulutan tayo ng pananampalataya ng higit sa nakikita. No? Hallelujah! Na higit sa nakikita ng ating pong mga mata. No? Kapag nandiyan, minsan nakikita natin, problema ito. Pero alam nyo, yung higit pa doon sa ating pong nakikita sa lampas na yon, merong napakaganda na nakikita dahil doon po sa ating pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Yun po yung magbibigay ng ligaya, kagalakan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kasi hindi mo nakikita mo yung natural doon sa iyong mga mata, pero merong higit pa na nakikita ka at natatanaw na mas may maganda na gagawin ang Diyos sa buhay po ng bawat isa. Yan po. Sabi pa dyan, when we walk by faith, we trust that God is working even when we cannot understand His way. Kapag tayo ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, nagtitiwala tayo ng Diyos ay gumagawa kahit na hindi natin maunawaan. Hallelujah! Pero nang dahil sa pananampalataya, ang kanyang mga kapamaraanan, purihin po ang Diyos. Ang Diyos ang magpapalas sa buhay po ng bawat sa atin. Amen? Hallelujah! Ganun ho kabuti. Basta ang mahalaga dito, yung pananampalataya, nagtitiwala tayo sa Diyos. Gumagawa kahit minsan hindi natin maunawaan. Hallelujah! Tuloy-tuloy pa rin dahil dun sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Number 3. Hallelujah! It's connect us to God promises. Yan, grabe ho, no? Yung pangpapala na tinanggap po natin sa hapong ito sa pamamagitan po ng kanya pong mga salita. Ito ang siyang nag-uugnay sa atin sa mga pangako po ng Diyos. Kaya ang sabi niya sa aklat ng Romans 4 verse 20, verse 21, tingnan po natin yung sinasabi ng Diyos diyan po sa kanyang mga salita. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Grabe yun, no? Sabi pa niya, sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya, nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniwala, natutuparin ng Diyos ang ipinangako ng Diyos sa buhay po ni Abraham diyan sa Romans 4 verse 20, verse 21.
Hallelujah. Napakaganda ho ng mga salita po na yan. Alam niyo, yan ho ay pinanghawakan ng isang tao na sinabihan po ng Diyos ng pangako na yon kahit sa kabila ng may edad na po siya, pero pinaniwalaan po rin niya. Hallelujah. Yung salita po ng ating pong Panginoon. Yan po, ang sabi po dyan, faith is the channel through which God's blessings flow. Ang pananampalataya, ang daluyan kung saan dumadaloy ang pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Grabe ho, no? Kaya yung pananampalataya sa buhay po ng bawat isa sa atin, yan po yung gagawa, no? Na dumaloy, yan po yung gagawing daluyan ng Diyos para yung mga pagpapalang yan, hallelujah, na bumubuhos na yan, na rumaragasan na yan, ay makamtan ng buhay po ng kanya pong mga anak. Hallelujah. Sabi po dyan, Abraham received the promise of a son because he believed God's word despite his age. Natanggap ni Abraham ang pangako, no, ng anak dahil naniwala siya sa salita po ng Diyos sa kabila ng kanya pong edad. Yan, alam natin, hallelujah, yung pangako po ng Diyos niyan kay Abraham. Di ba? Alam natin na matanda na ho si Abraham, magi ang kanyang asawa. Sabi nga, wala na yung ng bahay, bata na ni Sarah. Pero nang dahil sa kanya pong mga salita, kahit may edad na sila, nandun pa rin, pinaniwalaan po nila. Dahil kapag ang Diyos ang nangusap, sigurado mangyayari. Hindi katulad kapag ang tao ay nangako, hindi nangyayari. Pero pag ang Diyos ang nangako, panghawakan mo yan. At sigurado po na gagawin ng Diyos. Kung hindi man gawin, baka bukas ay gawin ng Diyos sa buhay po ng bawat sa atin. Hallelujah. Yung pa po, meron pang isa. Ang sabi po dyan, God's promises are not automatic. They require our faith to activate them. Yan po. Ang mga pangako po ng Diyos ay yan po ay hindi automatic, no? Na kailangan muna po natin, no, yung pananampalataya upang buhayin ito. Hallelujah. Kaya yun po, napakahalaga po nito sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ito pong mga pangako po ng Diyos, no? Ito po ay mangyayari sa buhay po ng bawat mga anak po ng Diyos na merong pananampalataya at lubos na pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Ayan po, tingnan po natin mabuti ito. How to active your faith. Kung paano po natin ito i-active ang iyong pananampalataya. Yan po. Number 1, live by faith. Yan po sa Romans 1 verse 17. Mabuhay sa pananampalataya. Ito, meron pa po. Number 2, walk by faith sa Romans 4 verse 12. Lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Number 3, pray by faith sa Matthew 21 verse 22. Manalangin sa pamamagitan ng mayroong pong pananampalataya sa Diyos. Amen. Sabi pa po dyan, number 4, stand fast in faith sa 1 Corinthians 16 verse 13. Manindigan sa pananampalataya. Hallelujah sa ating pong Panginoong Jesucristo. Mamuhay tayo. Yan po, diyan po tayo magwawakas. Babasahin ko po.
Let us live each day with faith in our heart, trusting the same God who created the heaven and the earth is also able to sustain and bless us. Purihin po ang ating Panginoon. Mamuhay tayo araw-araw na mayroon pong pananalig sa ating mga puso na nagtitiwala sa isang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Hallelujah, ay kaya na suportahan at pagpalain din tayo ng ating pong Panginoon. Mamuhay tayo araw-araw sa ating pong Panginoon na meron pong pagtitiwala sa bawat mga ginagawa po natin. Samahan po natin ito ng pagtitiwala upang patuloy na napapasaya po natin ang Diyos. Kapag nasa puso, isipan natin yung lubos na pagtitiwala po sa Diyos. Hallelujah! Kayang-kaya na pagpalain ang buhay po ng bawat isa sa atin. Kayang-kaya, kahit sa panahon ng sitwasyon ng ganito, ilalagay ng Diyos ang kapayapaan at kapanatagan sa ating mga puso. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pananampalataya na inilagay mo po sa aming mga puso. Sa aming pagtitiwala, tulungan mo po kami, Panginoon, na lumalakad na ikaw ang aming kasama. Paniwalaan po namin ang iyo pong mga salita, Lord. Ikaw ang aming maging sandigan, ang iyo pong mga pangako. Ito ay maging buhay sa aming pong mga puso sa araw-araw ng aming pong mga buhay. Pangunahan mo po kami, Banal na Espiritu, at gamitin ang pananampalatayang yan sa aming pong mga puso. Gamitin mo po sa mga kamangha-manga at mga himala sa buhay ng bawat mga tao na makakausap po namin. Salamat po sa iyo. Napakabuti mo, pagpalain at pagpalain mo ang bawat mga nakinig ng iyo pong mga salita, ng iyong mensahe sa hapong ito. Salamat po sa iyo. Napakabuti mo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sister Lilia. Amen, amen. Maraming salamat po, Pastor Wilfred. Napakaganda pong mensahe tungkol sa pananampalataya. Tiningnan ko po sa dictionary, faith is complete trust or confidence in someone or something. So para sa atin na mga anak ng Diyos, ang ating faith is absolute and complete para sa ating napakabuti, mabait at makapangyarihang Panginoon. Dahil God is worthy of all our praise. Kahit anong klaseng faith meron tayo, as small as a mustard seed man, growing faith, enduring faith, strong faith, as long as we have that faith sa ating puso, God is pleased. Amen. Hallelujah. Kaya sa tuwing lumalapit tayo kay Lord, let us approach Him with praise in our hearts. Dahil without faith, it is impossible to please God. Amen. Maraming salamat po, Pastor Wilfred. God is good. The Lord bless you and keep you. And also complete healing kay Pastor Mario po. Amen, amen. Thank At you. ngayon, yes, Pastor, get well po. Very fast. Pray for your quick recovery po. Okay. Hallelujah. At ngayon po mga kapatid, tayo ay magpapatuloy at tayo ay dadako na sa ating prayer for the persecuted country at tawagin po natin ang ating kapatid, si Sister Fe Helbolingo. Maayong hapon. Kanatong tanan. Good afternoon. Afternoon.
Yes, sa Cebu po, masyado pa pong silence ang kalangitan. So, kasamahan po natin sa pananampalataya ang ating mga kapatid na Kristiyano sa Sudan. Naalala ko, pinagdasal ko din to, month of May ata to, yun, Sudan din. So, research ko talaga ang pag-uusig ng Sudan, sila ay humaharap ng extreme persecution, lalo na dahil sa ongoing civil war at religious extremism. Rank 5 sila sa 2025 World Watch List ng Open Doors. Kaya ito na ang talagang matindi ang kanilang pinagdadaraanan. So tinatarget ang mga simbahan, pastor, ay inaaresto. At yung mga convert galing Islam, they face the most extreme danger. May mga report pa na pagbubomba at pagsunog ng mga churches at Christian communities. Kaya pala nasa rank 5 sila, no? At ang kanilang pananampalataya, grabe, nakaka-inspire mga kapatid, sa gitna ng lahat ng takot at kawalan, hindi sila bumitaw. Hallelujah sa kanilang pananampalataya. Their faith, it's not just surviving, it's shining, sabi ng isang Christian doon. Sabi pa nga, I am in complete confidence that one day God will find a way out for me. So grabe, praise the Lord, yung faith nila andyan pa rin kahit rank 5, susunugin na sila, bubumbahin na sila. Grabe, grabe si Lord. So, ang kwento nila ay paalala sa atin ng ating pananampalataya ay mas matibay kaysa anumang persecution o gera. We should be inspired, mga kapatid, by their courage and unwavering hope. Ang buhay nila ay patunay na si Jesus, our Lord, ay sapat at karapat dapat ipaglaban whatever the cost. Hallelujah! At sabi pa sa Roma, basahin ko talaga, Roma chapter 8, verse 35. Basahin ko po. Kay minsan lang po akong magbabasa, pero babasahin ko talaga. Saan na yun? 35. Parang nawala. 35. Mga makawala, sister. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Paggutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Ayon sa nasusulat. Hallelujah. Thank you. Thank you. Amen. Grabe ang research ko nito kasi para rin last Sunday, 'di ba, may mga testimony tayo. Ako, testimony ko to kasi naging Christian ako. Personally tayo, inuusig tayo eh. Ako, dumadaan ako niyan kasi grabe, noon, hinahatak talaga ako maglasing, magganon, yung happy life. Pero ngayon, sabi ko na no. Kaya nga, tinatawag ako ng mga kaibigan ko, punta tayo doon. Hindi na nila ako madadala kasi pag pupunta ako doon, kakanta talaga ako ng worship song. Kundi ako talaga magli-lead ng prayer, lalo na pagkainan, sinasabi ko talaga, I will lead the prayer. So, minsan yung mga kaibigan natin, inaano na tayo, wag na si Fe kasi boring na. Lagi nang nag-praise the Lord, nag-worship song. But I ignore them. Kasi alam ko, nasa tama ako. Nasa tama ako. Tao ako, nasasaktan, pero uuwi ako ng bahay. Then I talk to God. Sabi ko, Lord, I'm on the right road. Sabi ko, pwede ako noon gaganon sa kanila. Magdadala pa nga ako ng inumin. But now, I'm on the right.
mag-worship talaga ako kay Lord. And thank you, Lord. So, sabayan niyo ako sa panalangin. Panalangin natin ang Sudan. Let us all pray. Sabayan niyo ako. Hallelujah. Mahal naming Diyos at Ama, lumalapit po kami sa inyo ngayong hapon. Hinihiling ang inyong awa at proteksyon para sa aming mga kapatid sa Sudan. Yes, Lord. Panginoon, alam ninyo po ang kanilang matinding pinagdadaraanan, ang digmaan at pag-uusig at ang panganib sa kanilang buhay dahil sa kanilang pananampalataya sa iyo. O Diyos, please cover them with your mighty hand. Ingatan mo po sila laban sa lahat ng karasan, pagbobomba at masamang tangka. Be their shield and their fortress, God. Palakasin niyo po ang kanilang pananampalataya araw-araw. Bigyan niyo sila ng tapang at panindigan na magpatuloy sa pagmamahal sa iyo kahit sa gitna ng pagsubok, Lord. Inspire them with your unwavering hope. Ama, we pray for an end of this conflict of Sudan. Ibaling niyo po ang mga puso ng mga namumuno at ang mga nakipagdigma patungo sa kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Salamat po dahil ang kanilang pananampalataya ay nagiging liwanag at inspirasyon sa amin. Hallelujah. Bigyan niyo po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Maraming salamat sa iyo, Sister Fe. Truly, very inspiring yung nangyari sa iyo, Sister Fe. Nakapag-inspire ka sa aming lahat. Amen. God is really at work sa buhay mo. At nakikita namin the way you pray, the way you thank the Lord, the way you praise Him, the way din na magsalita ka, nandyan na talaga si Lord sa buhay mo. Kaya Amen. shine wherever God puts you. Shine and grow where God has planted you. Amen? God bless your life, Sister Fe. God is good. At ngayon po mga kapatid, tayo ay dadako na sa ating tithes and offering. At tawagin po natin ang ating kapatid, si Sister Mildred. Amen. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Mga kapatid, nandito po ako sa train kaya medyo mahina po yung aking signal ngayon at medyo maingay. So, pagpasidyahan po natin. At ang atin pong tithes and offering verse ngayong hapon ay makikita po sa Malakay 3:10. Pastor, meron po ba kayo sa screen? Hello po. Kaya wait lang. Malakay 3:10? Opo, Pastor. Okay. Okay, give me a minute. Opo, salamat po. Okay. Ito po. Okay. Salamat po, Pastor. Malakay 3:10. Dalhin ninyo ang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Salamat sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming mga kaloob ngayong hapon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, Lord, lalong-lalo na po, Panginoon, sa aming mga kalakasan, Lord, sa aming trabaho, Panginoon, sa araw-araw naming kalakasan, Lord. At Lord, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, even, Lord, sa aming hanap buhay, Panginoon, Lord. Alam po namin na sa aming po mga kamay na mapagbigay, hindi po kami kukulangin, Panginoon, dahil sa mga pangako mong ibuhos mo sa amin ang mga pagpapala. Marami pong salamat, Lord, sa kabutihan mo.
Purihin ka, O Diyos, at ibabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating tithes and offerings ah, sa Taiwan, contact Brother Yu Changchu via Falls and Pick Up. At sa atin naman pong sa Pilipinas po, contact Sister Marilyn via GCash. At sa Cebu po, contact Sister Cel Edgerina po. God love, a cheerful and faithful giver. Amen. Amen. Thank you so much, Sister Mildred. Praise the Lord. At ngayon po mga kapatid, tayo ay dadako na sa ating prayer for the nation and closing prayer. At ibigay natin ang panahon kay Ate Marilyn Almahar to lead us in prayer. Hallelujah. Di po, tayo po yung manalangin. Pero bago po ako manalangin, meron lang pong babasahin yung sa Santiago 1, chapter 12. Sabi niya dito, pinagpapala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat pagtapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ganun po kabuti ang Panginoon. Tayo po yung manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Bilang Diyos, maraming po salamat sa hapon ito. Salamat din po, Panginoon, sa mga salita mo na amin po napakinggan. Napakalaking bagay po ito sa amin, Panginoon. Palagi mo ipinapaalala sa amin kung gaano kahalaga ang pananampalataya, Panginoon. Lord, dalangin po namin na sa aming buhay sa araw-araw, Lord God, tunay na lagi ka namin kasama, Panginoon. Yung pananampalatayang walang pag-aalinlangan, Panginoon, ang patuloy mo ilagay sa amin po mga puso, Lord God. Sa kabila ng lahat na nakikita at naririnig namin, Panginoon, lalo na po sa sitwasyon namin sa panahon ito, Lord God. Lord, nagkakaroon po kami ng takot, pag-aalala, pero alam namin, Panginoon, nandiyan kakasama ka namin, Panginoon. Hallelujah. Pinalalakas mo po kami, Panginoon. At Lord, salamat po, Panginoon. Mag-isa anak mong ginamit mo, Lord God. Salamat po sa salita mo, Panginoon, sa hapon ito, Lord God. Hallelujah. Tunay nga napakahalaga ng pananampalatayang walang pag-aalinlangan. Yung talagang pusong pagtitiwala sa iyo, Panginoon, sapagkat alam namin na may magagawa ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Maging sa anumang pangyayari na nakapaligid sa amin, Panginoon, may magagawa ka sapagkat ikaw may control, Panginoon. Hallelujah. O Lord, salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang salita mo sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Natunay nga po, O Diyos, na patuloy na manatili sa amin po mga puso ang salita mo sapagkat malaki at mahalaga ang salita mo sa aming pananampalataya, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, salamat po mag-isa anak mong ginamit mo sa hapon ito, Lord God. Pagpalain mo po ang kanyang buhay at higit sa lahat patuloy nitang bigyan ng karunungan na nagmumula po sa iyo, Lord God. Salamat po, O Diyos, at mag-isa sa aming pong bansang Pilipinas. Patuloy po namin sa iyo dinudulog, Panginoon. Ang kaganapan, Panginoon, na nangyayari, Panginoon, ang bagyo, nariyan po ang uwan, Panginoon, dalangin po namin ang patuloy na kaligtasan ng bawat isa, ng bawat pamilya, Panginoon, ng bawat bayan na dadaanan ng bagyong ito, Lord God. Patuloy mo po silang iligtas, Panginoon. Ingatan, Panginoon. Hallelujah. Patuloy nga po, O Diyos, na ikaw ang may hawak, Panginoon, ng hangin, ng ulan, maging ng mga kabunduan na yan, Lord God, hawak mo at ikaw ang may control, Panginoon. Kaya po, Lord God, wala po kami ibang malalapitan at dudulugan, kundi ikaw lamang, Panginoon, na may makapangyarihan sa lahat, Lord God. Maraming po salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sa kabila ng lahat ng pagsubok nito, naroon ka, Panginoon. Na patuloy mo kaming aakayan, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, ang gobyerno, Panginoon, na makatulong sa lahat ng pangangailangan, Panginoon, ng aming mga kababayan, Panginoon, na nadaanan po ng bagyong ito, Lord God. Lord, maraming po salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah, sa hapong ito. Maluwalhati ka, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mong pagpalain, Luzon, Visayas, Mindanao, Panginoon. Patuloy mong proteksyonan ang aming bansa, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah.
Tayo po ay dumako sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Hallelujah. Manalangin po tayo na nakataas ang ating pong mga kamay. Hallelujah. Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, tinataas po namin ang buhay po ng aming pong mahal na pastor, Panginoon. Ikaw ang nangako maging sa aklat ng Exodus 15 verse 26, Panginoon, na ikaw ang dakilang manggagamot, Panginoon. Wala po kaming ibang nilalapitan kundi ikaw lamang po, O Diyos, sapagkat ikaw ang may kapangyarihan na magbigay ng kagalingan mula ulo hanggang talampakan po ng kanyang mga paa. Ikaw rin, Panginoon, ang nagsalita sa 1 Peter 2 verse 24, Lord, ang bawat latay na tinanggap mo sa krus ng Kalbaryo, ito ay kagalingan at kalakasan at pagpapala sa buhay ng aming pong mahal na pastor, Panginoon. Kaya dalangin ko po, O Diyos, ang kagalingan, pagpalain mo po siya ng kagalingan, ng kalakasan po na sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Ikaw po ang Diyos, hallelujah, na may kapangyarihan na makapagpagaling sapagkat ikaw po ang dakilang manggagamot, Panginoon. Salamat sa kanya pong buhay, Panginoon. Salamat sa patuloy na paggamit mo sa buhay po niya at maging sa buhay ng kanyang asawa. Pagpalain mo 10 ng kanya pong mga mahal sa buhay. Pangunahan mo po sila at patuloy na gabayan at samahan sa lahat po ng kanila pong mga ginagawa. Marami pong salamat. Napakabuti mo sa buhay po nila, Panginoon. Ganon din, Lord, maging sa buhay ng bawat mga pamilya dito sa House of Refuge po, Panginoon. Ingatan mo po sila at pangunahan at gabayan ang buhay ng bawat mga pamilya. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala na mapagpalang kamay ang buhay ng bawat mga pamilya dito po sa House of Refuge at maging sa Luzon at Visayas at Mindanao sa tinamaan po ng bagyo sa iba't ibang mga lugar, ipinagkakatiwala po namin ito sila sa iyo. Tulungan mo po sila at kalingain at bigyan ng kapayapaan at kapanatagan sa kabila ng kanilang nararanasan. Aliwin mo po sila at palakasin, Panginoon. Salamat po sa iyo sapagkat ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at kayang-kaya mo pong gawin sa buhay ng bawat pamilya na tinamaan ng salanta ng bagyo po, Panginoon. Salamat po sa iyo. Napakabuti mo sa hapong ito. Maraming pong salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Marami pong salamat sa panalangin. And thank you also for joining us today sa kabila ng masamang panahon sa halos buong Pilipinas. But thank God that we are all safe in God's hands. Amen po ba? Amen. So, tayo ay manampalataya sa Diyos tulad ng ating naaral. It is impossible to please God without faith. Amen. Amen. Para saan pag lumalapit ka sa Diyos kung wala kang pananampalataya, wala ring silbi. So you have to have faith. Kaya ang sabi ng Panginoon sa mga disciples niya, manalig kayo, have faith in God. Amen? Amen. Amen. Pananampalataya ay hindi mo lang pinaniniwala ang may Diyos, kundi ang pananampalataya ay ang pagtitiwala sa Kanya na kahit ano pang maging kaganapan ng ating buhay
alam natin na merong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Tulad of what is happening now, di ba? Sa Cebu, sa Visayas, sa iba't ibang parte ngayon, sa Luzon. So, hindi magandang sitwasyon, but we know for a fact na merong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Picture Amen. taking tayo mga kapatid bago tayo tuluyan magwakas. Magpapakita ako sa inyo. Kaya lang, sabi ko nga, hindi masyadong kagwapuhan ate, ayan, Sister Helen. Wala na sa, ayun, sa ate Nori. Ayan, ayun po. Hindi pa ako nakakaligo dahil giniginaw ako sobra. Okay, picture taking tayo guys. Daisy, si Marichu, Grace Lee. Ayan, lapas tayo. Alright, ready? 1,